ako. Because of God who is with us, no problem can defeat us. Amen? Walang problema. Bakit? Our God is so great. Now that I know Him personally, why should be afraid of problems? Hindi ko sinasabing, problem, I welcome you. Hindi ako ganun. I bring the problem to God, and praise God, He taught us how to pray. Tayo po ngayon ay nagsimula na sa ating pong bagong serye, and praise God that when Pastor Peter and Pastor Paul opened up the series, kung maalala ninyo, it's about real faith, living wisely according to the book of James. Now, gusto ko lamang po kayong palalahanan, pag tuwing tayo po'y mag-aaral ng isang serye, total isang aklat yun, aralin na natin in advance. So I encourage you, if you want to live wisely, because among the scholars, they consider the book of James as the word of wisdom, as a book of wisdom, na parang Proverbs. Pero kung titingnan niyo mabuti, ang dami niyang mga turo na nakadikit doon sa Sermon on the Mount. Kaya napaka-importanting inaaral ito. Now, if you look at the book of James, ang ini-issue niya dito, yung faith. Yung faith, di ba? Yung faith mo, sabing ganon, if there is no work, it's dead. So he's not attacking yung faith na dinidiscuss ni Paul. Sinasabi kasi ni Paul, we are saved by faith alone. So hindi sila magkakontra. How would I know? Kasi, ang sinasabi ni James dito, yung kay Paul telling us how to be saved. Ngayon, how can you be sure na tama yung faith mo? Yun ang dinidil ni James. Sinasabi ni James, may ebidensya yan. Si God, alam niya kung sino yung totoo at hindi. Pero tayo, hindi natin alam. So sabi nga lang, any Tom, Dick, and Harry can claim that he is a Christian unless you look at the fruit. Kaya sabi ni Jesus, you want to know them by their fruits. Tama? So, doon mo rin. Ganyan ang sinasabi ni James. Kaya sabi niya, sa una pa lang, makikita nyo, real faith perseveres under trial. Yun yung diniscuss last week. Kasi ngayon, ang dami nagsasabi, Christian sila. Pero maririnig mo, nagpapakamatay. Hindi ko sinasabi nagpakamatay na may sakit. Pero yung nagpapakamatay na sumuko sa buhay, dahil parang wala ng pag-asa, teka muna, kung tama yung faith mo sa Diyos, bakit ka susuko? Kaya ang dami ngayong mga Christian, ang daling sumuko. Hindi lang sa pagpapakamatay. Nagre-resign agad sa trabaho, ayaw na mag-aral, bumagsak lang. Ano ka ba? Hindi lahat ng bumabagsak sa eskwelahan, hindi na nagtatagumpay sa buhay. Karamihan na nakilala kong matagumpay sa buhay, bagsak sa eskwelahan. Bakit? Hindi sila takot bumagsak. Sanay sila. Yung mga matatalino na laging honor, minsan sila pa yung nagfe-fail sa buhay. Takot sila magkamali. Kaya tatandaan ninyo ito, ang ating buhay nakasalalay sa Diyos. So sabi nga, we are to consider. Kasi nung tinuturo ito, marami ngayon sa mga nanampalataya, ang tinuturo, pag naging Christian ka na, wala ka ng problema. Hindi totoo yun. All the more you will have more problems. But problems are natural. You cannot avoid it. Kaya lang, itong tiyak ako, because of God who is with us, no problem can defeat us. Amen? Walang problema. Bakit? Our God is so great. Now that I know Him personally, why should be afraid of problems? Hindi ko sinasabing, problem, I welcome you. Hindi ako ganun. I bring the problem to God, and praise God, He taught us how to pray. Ano sabi niya? Lead us not into temptation, but deliver us from evil. It is an act of humility. It's a prayer of humility, telling God, Lord, help me. Unless you help me, unless you deliver me from evil, I cannot overcome it. Nagkakaintindihan? Hindi tayo nagmamalaki na kahit anong problema dumating, okay. Hindi. Ang sinasabi natin, Lord, kung dumating yung problema, thank you, kasama kita. Hindi ako mag-isa. Di ba? At sa totoo lang, nasa unahan ka pa. Okay ba yan? Pero, kung maari lang, huwag mong paratingin. Di ba? Kasi nagpapaalam naman si Satan bago gawin eh. Naalala nyo kay Job, nagpaalam naman bago gawin. Si Peter, nagpaalam bago gawin. O di magsabi ka na kay Lord, huwag mo siya payagan, huwag mo siya payagan, huwag mo siya payagan. Hindi ka nag-pray, nauna siya na nag-request. Tama? Kung nauna siya nag-request, yari ka, hindi ka prepared. Kung pinayagan, deliver us from evil. Praise God.
At least, we can run to God. Kaya sabi nga ng Bible, diba, consider it all joy when you encounter what? Various trials. Hindi lang basta trials, ha? Various, ang dami. Alam niyo ang problema, itong nature ng problema, kung dumating, barkada. At minsan sa sobrang tuwa, ayaw umalis agad. Nagkwentuhan pa. Nakakatuwa itong lugar na ito. Nakakatuwa. Tulugan lang tayo. So, nag-stay sila na matagal. Kaya naman, we need to, tanan natin, itong Christian life, we don't just persevere. We consider it joy. Diba? We rejoice in it. Hindi, Lord, titisin ko ito hanggang makatapos. Kahit ano mangyari, titisin ko. Hindi, dapat yung masaya ka na, Lord, I know this is good for me. This is for my good. This is for your glory. Lord, thank you that I will come out like gold. Amen? Yun ang ganda sa Christian life. Kaya naman, paano kung hindi ko na alam gagawin ko? Hindi ko na talaga alam sa sobrang dami problema. If you lack wisdom, ask God. For wisdom. And He will give it to you what? Generously. Hindi kanya pagdadamutan. And without finding fault. Hindi sabihin, kasalanan mo naman yan eh. Walang ganun. Hindi ganun si God. Ang si God, alika na. Nagkamali ka, kaproblema ka, alika. Nangingi kang tulong, alika. Tuturuan kita anong gagawin mo. Nakuha? Nagkakaintindihan? And ano sabi ng Lord? Bibigyan kita ng talino. Hindi kita pagdadamutan. And praise God. Pag humingi ka, huwag ka magdududa. Kasi pag nagduda ka, wala mangyari sa'yo. Kasi pag nagduda ka, sigurado, hindi ka makikinig sa instruction ni God. Ang amazing dito, we are blessed. Kaya naman, ngayon itutuloy natin. Yung real faith obeys God's word. Kung mapapansin nyo, ang dami real faith loves, real faith proves through works. Kaya ang dami makikita nyo. So as you read the scripture, maintindihan nyo, bakit tinuturo to? Kasi they were persecuted. They were being dispersed all over the world. Kaya kawawa yung mga Christians during that time. But nonetheless, real faith triumphs. Diba? Yun ang isang bagay na tiyak tayo. Hindi mabibigo ang totoong pananampalataya. Okay? Bakit? Hindi dahil sa pananampalataya. Yung ating pinananampalatayanan, si God. Never. Nobody will ever win over God. Ngayon, ang problema sa maraming tao ngayon, they have false assurances. Ang dami, kahit tayo, nasasaktan tayo sa mga nagsasabing Christian, pero wala namang katiyakan. Ang ating pag-aaralan ngayon, ito. Real faith obeys God's word. Pakisabi nyo nga po, real faith. Sabihin sa katabi mo, real faith obeys God's word. Now, bakit? Kasi reading the word is not the same as responding to the word. Not even hearing the word. Uy, nakatin akong CCF. Nakakatuwa yung pastor, ang taba. Diba? Hindi ganon, walang ganon. Ang tanong, how did you respond to the word? Yun ang tanong. Kaya, it is not just reading or hearing. Si James, kaya sabi ni James, that's not genuine faith. That is just only a religious noise. Kaya, paano natin malalaman? So, ito yun. Yung real faith that obeys God's word, nagkakaroon ng maliwanag na pagbabago. Clear transformation. Nagkakaroon ng consistent na application. Tuloy-tuloy, hindi paminsan-minsan lamang. At meron siyang dalisay na reliyon. No? Ang ibig sabihin ng reliyon dito, para hindi kayo nalilito, dalisay na pagsamba o tamang pananampalataya. Nagkakaintindihan? So kung tama yan, dalisay yan. So ano ibig sabihin? So let me just give it into one sentence. Real faith has a clear transformation, consistent application, and pure worship or religion. Nagkakaintindihan? O huwag niyo kalimutan ha. Ulitin natin. Real faith has a clear transformation, consistent application, and pure or religion or worship. Now, simulan natin. Clear transformation. Now, listen. Bago nyo maintindihan yung context ng 19 to 21, as I have told you, understand always the context. Yung obedience to the word, effect yan ng ng true faith natin kay Jesus. Hindi ito ang magbibigay sa atin ng true faith, yung pagsunod. Hindi. Yung true faith, dadalhin tayo sa pagsunod. Naunawaan. Okay. So, tingnan nyo ha. Simulan natin sa verse 18 para maliwanag. Sabi dito, in the exercise of His will, He brought us forth by the word of truth,
so that we would be a kind of first fruits among His creatures. So, para hindi na kayo malito, nilagay ko na sa slide. Sabi niya, in the exercise of His own will. Meaning, yung salvation begins with God's initiative, not human efforts. Yung of His own will. Kasi tingnan nyo, mamaya, maintindihan nyo to. If you are to obey God's word, then you better listen carefully. Now, kasi sabi niya, of His own will, meaning yung salvation mo nagsimula sa initiative ng Diyos, hindi sa human effort. Are you following? Hiniwa-hiwalay ko lang. Tapos, He brought us forth. Yung praise na yan, ang ibig sabihin yan, it gives birth. No? To give birth. Pinanganak ka. Parang ganyan. By the word of truth. Meaning, yung gospel message, ang instrument yan, yung salita niya. Yung word niya, sino ba? Si Jesus. At hindi lang yon, yung word of truth. Kaya sabi niya, it uses to give new life. At pag sinabi mong first fruits, ang sinabi niya, in Jewish thought, ang first fruit belongs to God. Kasi ang first fruit, sabi ni Lord, sa akin yan. Nakakadinig yan. So, if you are the first fruit, God initiated you to be part of His family, and you become His first fruit, ibig sabihin, you are God's possession. Hindi dahil sa effort natin. Yan ay sa effort ng Diyos. Initiative na yan. Okay tayo? Maliwanag ha? Okay tayo? Sigurado kayo? Hindi kasi hindi ko alam kung oo, kaya ganun eh. Iba eh. Ulitin. Para maliwanag ha? So, tingnan nyo ha? Then, kaya yung believers, God's possession yan, evidence of His redeeming work sa world. Kaya when the world looks at us, yan ang ebidensya ng niligtas ng Diyos. Tayo yung ebidensya. So, paano? Kaya yung obedience follows life. Hindi, it does not create life. Meron munang buhay sa atin, kaya tayo susunod. Nakakaintindihan? Hindi tayo sumunod para magkaroon ng buhay. Hindi. Kung patay ka, hindi ka makakasunod. Nakakita na kayo ng patay na susunod? Na, hindi susunod yan. Kaya patay na aso. Wala eh. Hindi susunod yan. Kaya kailangan buhay muna yan para makasunod. Kaya si God muna ang nagbigay ng buhay para makasunod. Kaya once you are Christian, you have the real faith, you will obey His word. Kasi buhay ka na. Nagkakaintindihan na. Buhay ka na. Now, tingnan nyo. Kaya ang unang transformation, kaya yung real faith is not proven by what we know, but how we live. Kaya bakit? Tingnan nyo naman kasunod. Ito na, 19 to 21. This you know, my beloved brethren. Sabi niya, alam nyo na to. Hindi ito isang bagay na hindi nyo alam. So meaning, naturo na sa kanila to. And since they were being persecuted, they were being dispersed, they have so many trials, problems. Minsan hindi nila alam gagawin nila. Sabi niya, ano na, ayoko na. Hindi, mga kapatid, alam nyo na to. Alam nyo na to. Kaya, uulitin ko sa inyo. Sabi niya kaya, but everyone must be quick to hear, is slow to speak, is slow to anger. For the anger man does not achieve the righteousness of God. Therefore, putting aside all filthiness and all that remains of wickedness, in humility, receive the word of implanted, which is able to save you. Ano siya sabi dito? Hindi ito yung parang, kayo magkasama ha, huwag kayo agad magalit ha, makinig muna kayo sa isa't isa. Yun ay bunga na lang, pero ang sinasabi rito, ano yung attitude natin sa word of God? Sabi niya, you receive the word implanted with humility. So yung una sa verse 18, you were by the word of truth, nabigyan ka ng buhay. So what is your attitude to the word? Kaya ang unang ebidensya na transformation sa atin, yung pagbabago ng ating attitude sa salita ng Diyos. Tanungin niyo sarili natin, anong attitude ko sa word of God? Talaga bang uhaw ako? Tingnan niyo unang attitude. Quick to hear, is slow to speak, is slow to anger. Anong ibig sabihin yan? Balikan natin para lalong maliwanag. No? Anong sinasabi niyan? Pag sinabi mong quick to listen, you are eager to hear God. Parang gustong-gusto ko. Kaya magtataka iba. Akala nila, basahin natin yung buong Bible para challenge, ma-challenge. Hindi yun. Kaya tingnan nyo, pag dun lang sa challenge ang iniisip natin, mag-give up kayo. Pagkatapos niya, ay grabe, nasa numbers na ako. Wala na ako maintindihan. Ang daming pangalan. Hindi eh. Kapag uhaw ka, Lord, ano to? Anong ibig sabihin nito? Gusto kong maintindihan. Kaya huwag kayo magsimula sa Genesis. Simula muna kayo sa John, ayan, sa Mark,
sa Luke, sa Matthew. Then punta kayo sa Genesis para maintindihan siya ng gagaling. Kasi iba naman, agad, ay puro gera, ano to? Diba? Lord, turuan mo, gabayan mo ako, paano ako matututo? Ngayon, kag eager ka naman, kahit hindi mo maintindihan, pupunta ka sa Pastor, okay, D-group, gusto ko mag-attend sa D-group. Anong ibig sabihin po nito? Hindi niya naintindihan, hindi niya may paliwanag. Hanap ka na naman. Anong ibig sabihin nito? Hanap ka ng hanap. Hindi ka titigil hanggat nakausap ka kasi nagpe-pray ka naman eh. Ika-guide ka ni God. So, ano pang sinabi niya? Tingnan niyo ha. Sabi, slow to speak meaning, less talking, more trembling. Diba? Kasi, isipin mo, marami nagrereklamo agad pag salita ng Diyos. Na, ang dami kagad sinasabi, hindi naman siguro uso na sa panahon natin ngayon, obstinate na yan. Di ba? Hindi na yan sa panahon natin. Hindi na yan bagay sa atin. Sino nagsabi sa'yo? Ikaw lang nagsabi yan kasi nagre-reklamo ka. Lalo na kapag yung puso natin, hindi sang-ayon sa magbago yung buhay natin. Kaya agad-agad, nagsasalta tayo. Iba pa, ito pang iba. Nakakagulat. Parang pagka hindi slow to speak, ay ito pa. Ay, video. Sa totoo lang, it doesn't matter. Ang mahalaga, Lord, kausapin mo ako. Video man yan, o English man yan, o Tagalog. Di ko man maintindihan lahat. Tulungan mo ako maintindihan kahit ilan para maging totoo sa akin. O, nagkakaintindihan. Yung iba, itutulog agad. Ay, video. Wala na. Sa totoo lang, kung uhaw tayo sa Diyos, hindi yan issue. Pakisabi sa katabi mo, uhaw ka pa ba? Di ba? Gutom ka pa ba? Hinahangad-hangad mo ba siya? Yun ang tanong sa atin. Kasi pag hindi, magtanong-tanong na tayo. But when you read the word, bigla kang, Lord, kakaya pala itong ginagawa ko. Grabe, Lord, patawarin niyo ako. Alam niyo, minsan pa nagbabasa ako ng word, sabi, Lord, grabe, ang sama pala nung ginawa ko talaga. Patawarin niyo ako. Tapos mapaalala ka, pinatawad na kita. Kaya nga, less talking, more trembling. Yun yung sinasabi ni Isaiah. Sabi ni Isaiah, tingnan niyo sabi ni Isaiah. Sabi niya, for my hand made all these things, thus all these things came into being, declares the Lord. But to this one I will look, to him who is humble and contrite of spirit and who trembles at my word. Kaya alam niyo, sa totoo lang, naging iyakin ako mula nung naging Christian ako. Di naman ako iyakin nun eh. Nasasapak na ako na maraming beses, di pa ako biyak eh. Ilang beses na hinatak ng tatay ko yung patilya ko, di man ako naiyak. Nasapak na ako na maraming beses ng tatay ko, di man ako umiiyak. Ngayon, wala pang ginagawa, nabasa ko lang yung word of God, naiyak na ako. Sabi ko, Lord, ano ba to? Totoo ba to? Patawarin niyo ako. Lord, gusto ko po maranasan ng buhay na galing sa inyo. Di ba? Kaya pansinin niyo pag ikaw ay quick to listen, ikaw ay slow to speak, sobrang blessed ka. Ano pa sabi niya? Tingnan niyo. And sabi niya, and slow to anger because human anger resists God's righteousness. Yung iba nagagalit agad. Grabe naman yan. Pag sinabi pa lang, wives, submit to your husband. Grabe yan. Kampi-kampi kayo. Nagagalit agad. Nagagalit ka sa asawa. Sabi niya, di ba, leave your father and mother and cleave to your wife and be one. Ano kayo yan? Impractical yan. Hindi kaya namin mabuhay. Kami dalawa na mag-asawa. Alam ka naman kami humiwalay pa. Wala na kami pera. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos, sa provision ng Diyos. Nagtitiwala ka sa sarili mong paraan. Nagagalit ka agad. Di ba? Pag sinabi ng sabi niya, iwanan mo, sabi niya, if this causes you to sin, cut it off. Ay, grabe naman. Hindi ko kaya yan. Saan ako? Paano ng buhay ko? You see why? Because we're not trusting the Lord. We are easily get angry. We fight it out. Hello, sabi niya, hindi pa pwede yan. Bawal sa Diyos yan. Kayo talaga mga Christian, judgmental kayo. Hindi. Huwag kang magalit sa amin. Balik ka sa salita ng Diyos. If you have your relationship with God, you deal your issues with the Lord. Nakakadinihan? Kasi kahit hindi ka naman sumunod, wala namang mangyari sa akin eh. Ikaw ang mahihirapan, hindi ako. At eternity ang problema mo. Ako, may sarili akong problema sa Diyos. I follow because I believe. It's up to you now. Are you following? Kaya nga, marami, hindi natututo, nagagalit agad. Kaya ano sabi ng Lord? Itong tandaan nyo ang word of God. Sabi niya, is living and active, sharper than two-edged sword, and piercing as far as the vision of soul and spirit. Hindi madali yan, masakit yan. Pag nag-operate ang word of God, hindi naman laging masarap pakinggan eh. Minsan masakit. Pero huwag kang magalit.
And sabi niya, both joints and marrow able to judge the thoughts and the intentions of the heart. Sino sa inyo pa nagbasa ng Bible, nasasaktan kayo? Hindi naman laging masarap eh. Laging, di ba? Pag nakikinig ka ng preaching, para ka sinasampal ng pak. Kaya sabi ng Lord, tingnan nyo, anong effect pag nagalit ka? Sabi ng verse 21, therefore, putting aside all filthiness and all that remains of wickedness, in humility, receive the word implanted which is able to save your soul. So, anong sinasabi niya dito? Una-una, kung nagbasa ka ng Bible, put away anything filthiness that you discovered from the scripture, from your learnings. And sabi niya, and all that remains of wickedness. Kaya imposible hindi ka mag-transform. There is a clarity of transformation kasi when you read the word, hindi mo lang siya inaalam. Iniisip mo, ano yung mga bagay na ayaw ni God na kailangan kong baguhin. Kaya in humility, you're receiving the word that is already implanted in our hearts. Kasi Christian na tayo. May seed na which is able to save your soul. Alam mo, kaya yung blessing, ano yung save your soul? Di ba, kala ko ligtas na tayo? Ang sinasabi dito, yung mga addiction. Kasi continuous, change, transformation. Kaya yung mga addiction, yung mga bagay na ayaw ni God, napapalaya na tayo. Ibig sabihin, nasa-sanctify tayo. Kaya sabi ng Lord, kaya yung seed na yan, binigay na sa atin ni God. Kaya the word doesn't just inform, it transforms. If it is humbly received. And it's wonderful because information without submission leads to what? Deception. Niloloko natin sarili natin. Katama si D.L. Moody. Sabi ni D.L. Moody, the Bible was not given to increase our knowledge, but to change our lives. Amen? Now, ang ganda nito, magiging consistent na ito. Kaya nga, consistent application. Kaya tinan nyo, kaya alam nyo yung context na it has something to do with how our attitude towards the Word of God. Kaya naman, tingnan nyo, ang karugtong niyan, gito. Sabi niya, but prove yourself, doers of the word, not merely hearers, who delude themselves. Ano ka din doers? Obedient, action, as in lived response. Yung hearers only, exposure lang yan without submission. Kaya yung deceiving yourself, ang lungkot nun. Sabi niya, the most dangerous deception is what? Self-deception. Pinaniniwala natin sa sarili natin na tama tayo, totoo tayo, pero hindi naman pala. Kaya James is attacking such kind of unbelief. Hindi not attacking the unbelief kasi may mga tao na hindi pa natututo, pero nag-grow pa lang, okay lang. Pero yung masama, yung false assurance, yung hindi naman, patay naman pala yung faith, akala niya buhay. Kung maaari sabi, pastor, gusto ko naman, kaya lang hirap pa ako nag-i-struggle ka na, ibig sabihin, may buhay ka na, may struggle na Ang kailangan na lang, lumakas yung faith mo pa at sumunod. Di ba? Talagang to step out of faith. Pero, pag nag-i-struggle ka, at least may buhay ka na. Pero kung walang struggle, komportable ka na, okay lang di sumunod dyan, okay lang yan. Hindi naman totoo yan. Patay yun. Patay yung faith na yun. Akala lang natin buhay. Nagkakadinihan? Okay tayo? Okay, kaya ang truth dito, hearing the word without obeying, it creates spiritual illusion. Kaya ang challenge is hearing without doing is self-deception. Obedience is the evidence of real faith. Dito naman, nagbigay ngayon siya ng illustration. Ano illustration? For anyone who is a hearer of the word and not a doer, he's like a man who looks at his natural face in a mirror. For once, he has looked at himself and gone away and has immediately forgotten what kind of person he was. Minsan, tatandaan ninyo, yung mirror ng panahon na sinulat ni James yan, hindi ka pareho ng mirror natin. Yung mirror natin, sobrang liwanag agad, di ba? Kita mo agad kung ano yung problema sa mukha. Yung mirror nila during that time, isang silver metal, parang silverware. Hindi maliwanag yun. So meaning, pag titingin ka talaga sa salamin, sasadyain mo talagang alamin kung ano nangyayari sa'yo. Diba? Ngayon, pag may nakita ka, at wala kang ginawa, yun yung sinasabi ditong immediately forgotten what kind of person he was. Yung word na forgotten dito, hindi nakalimot na. Although totoo din yun, na pag tumingin sa salamin, pag tingin mo sa susunod, mamaya kakita ka ng salamin, titingin, para nakalimutan mo na kung ano tsura mo talaga nung nakaraan. Pero dito, yung word na forgotten is more than that. It is more of ignoring what you saw, what you understood about yourself. Binaliwala mo. Kaya yung illustration ng mirror, yung word shows us who we really are. That is exactly the point. Nakikita mo, kaya pala. Sample lang, Genesis.
Kaya pala yung mga lalaki ang hilig humingi ng mga gadgets sa pampagaan ng buhay. Bakit? Hindi mo nabasa? Yung sumpa daw ng kasalanan, magpapawisan mo ang yung ginagawa. Kaya napansin niyo yung mga lalaki ang hilig humingi ng mga gadgets, kahit paulit-ulit na yung gadgets sa irigalo mo, tuwan-tuwa sila. Bakit? Anything na nagpapagaan ng buhay. Gusto nila magkakotse, feeling lang gagaan ng buhay nila. Gusto nila magkaroon na ng bahay, kupuan, lazy boy. Di ba? Gusto nila yan kasi magpapagaan ng buhay nila. Pero ang problema, pag nabili na nila, bumibigat ang buhay nila kasi magbabayad na sila. That's exactly the curse. Yung akala mong sagot, dagdag problema pala. Nakuha niyo? Ngayon ang babae naman, bakit kumbaga, protective sa asawa, protective sa anak. Bakit? Kasi they will labor They will labor in pain. Kaya nasaktan sila, nahirapan sila, ayaw nilang basta-basta mawala. O, napansin niyo ba yun? Biglang, kaya pala. Ngayon, maintindihan mo na. Kaya, minsan nag-aaway-aaway kayo lagi, bakit yung asawa ko hindi ko pinapansin? Kasi nga, ang isip niya, pati turo siya ng turo, kasi sabi ng sumpa, niya, they will try to control you, but they're submitted to you. Ang sakit, no? Kaya pala. O paano ko ayusin? Mag-submit ka kay God, kasi only God can take that curse away from you. Nagkakaintindihan? So, yan ang ganda ng Bible. Nagkakaroon ka ng sanity. Kaya pagka walking away unchanged is spiritual insanity. Kaya iba, tinatry ko naman. Niyang ka na naman. Tinatry mo kasi hindi mo yan kakayanin. Kaya marami na burn out sa atin. Kasi Christian na ako, pat di mo na nangyayari sa buhay ko. Hindi ka kasi nakasurrender sa Diyos. Reading the Word of God makes us realize we cannot do it on our own. Only by God's grace. Ako rin ay mahina. May tukso rin ako sa buhay. Pero paano namin napapaglagpasan? Huwag mong dibdibin. Tuhurin mo. Because nobody else can help us but God. Amen? Pakisabi sa katabi mo, walang makakatulong sa'yo, kundi si God. Diba? Kaya, praise the Lord. So, yun din ang sinasabi ng Lord, panalo tayo sa bandang huli. And look at the promise. But one who looks intently, stoops down to look, inspect, sabi nga, yun ang ibig sabihin ng intently. At the perfect law, the law of liberty. Ay, salamat sa Diyos, napalaya na ako. Hindi na ako trying hard. Di ba? Biglang ang laya ng buhay ko. Yung iba, akala nila yung kalayaan, yung pwede ko nang gawin kahit anong gusto ko. Hindi ganun. Kaya mo nang gawin yung lahat nararapat para sa atin. Verse 25, sabi niya, but the one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, abides by it, not having become forgetful hearer, but an effectual doer, this man, look at the words, be blessed in what he does. Not blessed in what they know, nor heard. They're blessed, but in what they do. Amen? Kaya alam nyo ba, we're even, narinig natin yun, praise God for Mary, no, yung mother of Jesus in this world. Praise God kasi ba he is blessed among all women. Pero alam niyo ba, you're more blessed. Paano? And sabi niya, while Jesus was saying these things, one of the women in the crowd raised his voice and said to him, "Blessed is the womb that bore you, and the breasts at which you nursed." But he said, on the contrary, si Jesus nagsasalta, blessed are those who hear the word of God and observe it. You're even more blessed. Ayaw nyo ba yan? Praise God for Mary, but we are more blessed if we obey the word of God. Amen po? Pakisabi sa katabi mo, kinig ka kay Lord, sundin mo. Mas pinagpala ka pa. Nagkakaintindihan? Kaya blessed tayo. Bakit? Because of the Lord. Pero ito na, lastly, pure religion. Bakit? Nasabi niya rito. Tingnan niyo if anyone thinks himself to be religious, yet does not bridle his tongue. Ano napansin niyo? But deceive his own heart, this man's religion is worthless. Tabi natin, yung religion dito is your worship. Yung talagang ugnayan mo kay God. Hindi ito yung parang grupo kagad. Sisip siyang religion. Hindi ganyan. It's more of your worship. Kung totoo yung worship mo, totoo yung pananampalataya mo, totoo yung pagsunod mo sa Diyos, totoo yung magiging totoo yung practice. Ano sabi yan? Tingnan niyo. Anong epekto agad? Yung dila. Yung dila. Kaya may pagbabago agad. Kasi out of the abundance of the heart, punong-puno yun ang salita, yun ang lalabas. At hindi lang yun.
Mapupuno pa ng pagmamahal. Pure and undefiled, walang stain, walang dumi. Sabi ganon, religion in the sight of our God and Father is this, to visit orphans and widows in their distress and to keep oneself unstained by the world. Ano napansin nyo? Hindi na siya makasarili. Yung world kasi, sabi ng 1 John, yung loving the world, pride, lust of the flesh, lust of the eye. Puro pansarili. Pero, sabi niya ngayon, naging mapagmalasakit ka na. Nagbigay siya ng sample, orphans, widows. Pag orphans, yan yung mga batang gala, batang kalye, wala nag-aalaga, ang dudungis niyan. Minsan, tumabi ka nga. Ang baho mo. Diba? Minsan, mga widows, na, hindi ito yung widows na magaganda, bata pa, hindi ganon. Na, ito yung mga widows na talagang, they're trying their best to survive. And kawawa sila. And minsan pinandidirian ng iba. Kaya sabi niya, but this time, yung mga Christians, they don't run away from those. Instead, they're open to help. Nagkakaintindihan? Kaya magtataka ka, ba't nag-iba yung puso? Dati wala akong pakialam sa tao. Natuto lang ako po, hindi ako mahilig magpuri ng tao. Mahilig ako maghanap ng kapangitan sa tao. For some reason, natuto ako magpuri. Parang pag may nakita ako maganda, sinasabi ko. Hindi ko ikinahihiyang sabihin. Yung ibang hindi pa nga sanay. Ako, ang ganda ng damit mo. Uy, grabe naman. Grabe, okay lang yan. Di okay. Uy, ang ganda ng buhok mo. Uy, grabe mo, hindi naman. No? Marami hindi nasanay. Kasi sa Pilipinas, hindi tayo sanay magpuri. Di ba, lagi kapangitan sasabi, sino kamukha mo? Nanay o tatay? Si tatay, kaya ka pala pangit eh. Automatic agad yun eh. Di ba? Hindi tayo sanay. But the moment God changes our lips and God changes our hearts, we become what? Appreciative. We become different. We become caring. Not for any evil intent or motivation, but it's a sincere, pure heart. Now, I just want to love you because Jesus loves you. Let's conclude. Ano napansin po ninyo? There are two visible marks ng living faith natin. May compassion, may holiness. Kasi we would not allow ourselves to be defiled by the world. Kaya po makakita ho natin na mayroon pong socially compassionate at morally distinct ang Christians. And let me just end by saying this. Di ba? Parang pag narinig nyo undefiled, sa kasal kasi, and I like what Pastor Ricky did this morning, sa kasal kasi, ang isang sinusot yung trahe de bodang puti. Di ba? Nakatakip yan. Kasi ang heart, di ba? Naalala ko sa kanta, here comes the bride, all dressed in white. Di ba? Kasi they are undefiled, they're pure. Malungkot lang ngayon kasi iba ngayon ang kanta na eh. Here comes the bride, 3 months inside. Medyo malungkot na. Kasi hindi nila na-appreciate yung pag-iintay. Yung iba nga mas malala pa eh, baby beside. So, kaya ang challenge pa rin sa atin is to remember that we are what? The bride of Christ. And the heart is one day, when that wedding comes, we would be presented as in undefiled bride before the Lord. Di ba? Ang sarap isipin that one day, as a church, the bride of Christ, kaya sabi niya, let us rejoice and be glad and give the glory to Him. For the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean. For the fine linen is the righteous acts of the saints. Which is, because we're righteous, we act righteously. Why? Because of the word, that the very seed that has placed upon our hearts will always continue to bear fruit. Maaaring magtaka kayo, paano pastor, ang liit lang ng prutas ko? It doesn't matter. Ang masama, yung buong buhay mo, fruitless. Dead faith yon. Pero ang nakita ko, yung faith na yan is a growing faith. Minsan, 30 folds, 60 folds, and 100 folds. Kaya the mere fact you're struggling because you want to do the will of God, you know you are truly a Christian. But if not, and you're comfortable sinning against God, and you don't have any love and eagerness for the Word of God, then perhaps either you're sick or dead in your faith. And don't presume na kay Lord ka. Kakaintindihan? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid,
God is giving always a chance to really come to Him and to take Him seriously. Alam nyo kaagad, kapag isang bagay ay doon ang nakita mo yung iyong sarili. If you're always thinking about money, always thinking about anything lustful and not the things of God, alam mo na yung puso mo is fed by that evil thing. But if you're serious with God, you will feed with the words of God. And it's not only to hear, to read, but to obey. Because real faith, obey God's word. You don't take it lightly. You take His words seriously. You are eager to hear it. You're eager to follow it. And you are eager to entrust even what you are disagreeing about. You're willing to submit yourself to Him because He is true and He is righteous and He is just. Thank you, Lord. Kapatid, alam mo ang iyong kalalagayan. Kung sa palagay mo, may sakit ka spiritually o kaya naman ay patay ka pa in faith, God is speaking to the dead and the dead will be given the ability to hear. Kaya ka nakakarinig ngayon. But don't take it as in for granted. Be serious. Be humble. Kung ikaw ang kinakausap ng Diyos ngayon, magpakumbaba ka, taas mo kamay mo sa Panginoon. Lord, make me alive. Let me desire your word. Let me be quick to hear, slow to speak, and slow to become angry. Sige po, wag ko kayo mahiya. Yes, taas mo kamay mo sa Panginoon. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. If there's something that God wants you to repent about because of the word of God, taas mo to sa Panginoon Diyos. Thank you, Lord Jesus, as you see these hands raised. And I pray for those who raise their hands, will you please invite Jesus into your heart? Lord Jesus, the very word of God, I accept you into my heart. I accept you to be my Lord and my Savior. Thank you for dying on the cross for me. And thank you, Lord, that you rose again from the dead to give me a new life. And I don't need to remain dead. Help me, Father God, to live out the salvation I received from you. Thank you, Lord, for your salvation. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Jesus, for accepting me as I am. And thank you that you will change me, Lord, to the person that you designed me to become. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. And Lord, I pray for everyone in this room. I pray to empower all of us, O God, with your Holy Spirit, and allow us, O Lord, to obey your word, Father God, with your power. For we are weak, but you are strong. Thank you, Lord, that with you, as we abide in you, and your words abide in us, you promise us, Lord, that whatever we ask, it shall be given us. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen.